Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Teo Moreno kung saan sinamarize niya yung nangyaring house hearing kahapon na ang pakay nila is sirain ang Duterte. Pakita nila na ang kapalpakan nagsimula panahon ni Duterte. Kailan palpak. Sila ang napalpak. Ang ganda itong title ni Teo Moreno. The Biyaheng Davao has failed and it's a comedy of errors. Sila ang napalpak. Hindi nila nasira ang ating Tatay Digong. Pasalamat tayo kay Curly Diskaya dahil tinindigan niya yung alam niyang katotohanan. Pinatunayan niya nga matino ang mga flood control projects panahon ni Tatay Digong. Ito. What was supposed to be a blockbuster hearing turned into a circus. The Infracom came in guns blazing, hoping to pin the anomalous flood control projects on the Dutertes. Instead, they exposed their own incompetence. First, Congressman Leila de Lima. She clung to one paragraph in Diskaya's affidavit, twisting the phrase, ilan sa kanila, like it was her golden ticket. She pushed and pushed, hoping Diskaya would spill more names. Instead, he flatly said, wala na po ako ibang babanggitin. Akala nila, mapilit nila ang mga Diskaya na dagdagan. Nasasabihin na, tumanggap din si Congressman Pulong. Tumanggap din si Congressman Ungab. I-connect sa mga Duterte. Kaya lang, ganda, wala na akong ibang babanggitin. Kung anong binanggit ko sa aking sworn affidavit sa Senate hearing, yun na yun. Di ba? Strike one. Galing. Then came Congressman Tere Ridon. Instead of investigating, he was shouting. Wala pong naniniwala na hanggang 2022 lang yan. That's not a question. That's heckling. Ridon was supposed to be chairing an inquiry, not auditioning as a stand-up comedian. Strike 2. O tinatakot pa niya na i-cite in contempt si Curly Diskaya. Kaya lang hindi nagpatinag si Curly Diskaya. Bahalang makontempt ako, sabi niya. Basta kung anong totoo, yun lang sabihin ko. Kasi nakita ko, maliwalas na yung mukha nilang mag-asawa. Kasi nagsabi na sila kung ano ang totoong nalalaman nila. Ganyan kasi tayo eh. Magsinungaling ka, wala kang kapayapaan. Pag sabihin mo ang totoo, you will be set free. Sa Bible nga, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Ganon din yan. And when you say the truth, you will be set free from guilt. Ganun yun. Ito ang nangyayari sa mga Diskaya. Next, Chel Jokno tried his luck by pointing to 2016 as if that was the smoking gun. But Diskaya coolly reminded him, hindi po, nagkaroon na po kami ng unti-unting flood control projects panahon pa po ni President Gloria Arroyo at panahon pa po ni President Pinoy. Another swing, another miss. Galing. Gusto nila Duterte lang eh. Ang simula ng kalukuhan. Ito, Gloria, Pinoy, nagsimula na sila. So, at least nakikita ko na nagsumikap din itong mag-asawa. Na corrupted lang sila. Ito ngayon, administrasyon na ito. Dahil ginipit eh. Okay. Desperate, they drag Representative Pulong Duterte into the mess with that 51 billion allocation figure. Yusek Cabral, she had no data, just an old interview. Representative Pulong answer was the knockout punch. Kung gusto nyo talagang maghanap ng ghost projects under that 51 billion, sige lang. Investigate it all. Ipakita ang records. Tignan ang actual. Nandun ang katotohanan. Mga proyektong nakikita na itayo at nagagamit ng mga tao sa Davao. That's called confidence. The committee was left stuttering. Kasi tatak Duterte.
Ako, taga Mindanao ako. Alam ko kung anong nangyayari sa lalo na Davao. Talagang matino ang governance ng mga Duterte. You can never put a good man down. And then came Congressman Garin, trying to play moral guardian. She waved around the Diskaya financial statement that increased since 2016, again 2016, claiming their income during the pandemic could have gone to health workers. Really? Contractors now decide national budget. Strike 3, you're out. Okay, ito na. Their best driver, Congressman Loestro, made a final desperate attempt. But instead of cornering Diskaya, she opened Pandora's box. Diskaya calmly explained that under Duterte, project came from program funds. Kickback attempts failed. Ito ang napakagandang paliwanag ni Diskaya. Panahon ni Duterte, Tatay Digong, nakakakuha siya ng kontrata galing sa program funds. Ibig sabihin, transparent yun. Kung program funds na ilagay sa national expenditure programs, vetted, yung pumasa sa mga proseso, tapos legal bidding, hindi palakasan. Kaya nanalo si Diskaya, panahon ni Tatay Digong, legal, yung dumaan siya sa proseso. Kaya nung hingan siya ng mga kickbacks, komisyon hindi siya nagbigay. Ganyan po katino nung panahon ni PRRD. So anong napala nila? Wala. Failure. However, under Marcos and program funds, ito na ngayon, ang mga flood control ngayon, unprogram. Ay delikado yan. Marcos and program funds became the playground of corruption. DPWH's 3 strikes policy is being used as a weapon to force contractors into kickbacks. Dahil ang program, nakatago eh. Walang betting process, wala sa net. Singit lang eh. O tapos, Diskaya nanalo. Hingan nila ng kickback. Ayaw niyang magbigay. I-terminate ang contract, road right of way issue. Wala na. So dahil mayroon ng blackmail di napipilitan, magbigay na lang. So lalong na-expose ang kalukuhan nila ngayon. Lalong napatunayan na maganda ang sistema panahon ng ating Tatay Digong. Kaya hindi po tayo nagkamali ng pagsuporta sa mga Duterte. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Excuse me. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin yung video na ito. Anak ko sa area ni Elvin sa iyang tamnan og kape. So karon ako siyang bisitaon. So mananigi alogon sa iyang bangag, galawmon. So mao na ni ang seedling among napalit nga natanom ni Elvin nga tag 25 pesos ang kada usa ani. O kining among napalit nga seedling 14,550 na ni. So kining iya ni Elvin 300 na ni ka seed. Ginoo sa Ginoo ang nagsuporta sa kape nga para makatanumi inautunta nga pagarbis namo makawas na miskalisod. Oo. So kining nahatag sa mga seedling pila gani ni kabuok? 300 Oh, 300 ka buok. So tag 25 pesos ang isa. kada isa. Oo, pila gani imong anak? Isa. Isa pa. Oo, so wala pa kay estudyante. Ga-eskwela na pero dikir pa man. Oh, kay eskwela na.
Oo. Motivate ko pag tanumaan ng kape para pag dako sa akong anak kung unsay ang kwaon nga kurso na ako ikasuporta sa iya. Oo. So salamat kayo.